Subscribe now. Yan, ako may nagtatago na. Kala nyo ako yun, ha? Guys! Sino yun? Sino yung pogi na yun, ha? Sabi ko na may pakana naman tong si Rice na to. Guys, welcome back. In episode 8 ng Spot Pinoy, ang tambayan. Yun, ilan na? 8 na, grabe. Ganun. Diba? Ang bilis ng mga nangyari. Nakawalo na kami. But thank you so much sa mga nanonood dun. Nakapanood na po ng first 7 episodes at mga nag-comment. We appreciate them. Good or bad. Keep Negative. them coming. Na-appreciate yan, mga Andre. Binabasa ko yung mga comment nyo, ha? Ang pogi nyo, ha? Negative or bad, tatanggapin namin lahat yung comment na yan. Yeah. Kala nyo, ha? Ganun talaga ang buhay. Anyway, okay, we have an interesting and in-demand rin na makakwentuhan natin dito sa Spot Pinoy. Powerhouse. Powerhouse po, mga Andre, no? Praise the roof. Lalo na ako, syempre, ang aking following. Lamang na lamang din sila dito kay kay Rice at kay Mar na 20 plus thousand na sila. Magpo-40,000 na yata ang wow, bilis ha? Oo nga. Ang interesting for me dito sa mag-asawang ito is they had comfortable lives already in the Philippines. Isa abogado, isa nagmamanage ng restaurant business, and yet they still moved to Canada. Kasi yung iba sinasabi, kapag maganda na buhay mo sa Pilipinas, huwag ka nang umalis dahil magpapakahirap ka lang sa Canada. May lumalabas na naman yun. Kaya nga eh. Anyway, sige, intro na natin sila. Ang tagal ng intro ko. Welcome to Spot Pinoy, Alwin and Emma Aprado. Alwin and Emma. Hi! Hello po. Hello. Hello everyone. Thank you po sa pag-invite sa amin. Yes. Correct. I'm sure kilala ng mga viewers natin si Alwin and Emma. Oo, dami nagre-request yan. Very popular on YouTube, diba? Oo. Powerhouse. Okay. Umpisahan natin dun sa sinabi ko kanina, diba? Si Emma, by the way, guys, she's a lawyer. Top 10 nung bar when she took it nung 2017. Imagine! Obviously, bright future ahead. For Emma si Alwin, siyempre, hindi naman magpapatalo. May negosyo din siya. He was running a restaurant back in the Philippines. Yeah. So, bakit pa kayo umalis ng Pilipinas kung mukhang maganda-ganda naman ang hinaharap yata ninyo doon? Yeah. Bakit nga ba? Napanood ko yan, ha? Oo, napanood ko na yan. Pero sige. Ako hindi pa, sa totoo lang. Ang mga recent videos kasi nila yung nakikita ko. Hindi na napag-usapan doon yung noon nila. So, bakit nga? Kwento kasi niyan, 2018 kasi, nasa Europe kami na, nagbakasyon kami sa Europe. Oh, wow! Kasi nasa Germany that time. So, yun, nung nagbakasyon kami doon, nakita niya yung buhay doon sa first world country. Na okay, especially sa mga health nga, ganyan, benefits sa mga anak. Yung mga nakikita niya yung mga pamangkin ko, gano'n na okay. So, parang nagustuhan niya. Yeah. Tapos, habang namamasyal kami, biglang tumawag sa akin yung friend ko na taga Vancouver nga. Parang nangamusta lang, ganyan. Kasi nakita niya nga nagbakasyon kami. Sabi niya, Pops, ba't di mo try sa Canada? Ganon. Parang, yun, sabi niya, okay dito kasi nga, maganda yung mga benefits nga, especially sa health, ganyan. Tapos, yun, parang doon namin start na napag-usapan. Napag-usapan lang. Oo, napag-usapan lang pero hindi pa talaga siya yung solid. Oo, na plano talaga na hindi ganoon eh. Parang napadaan lang sa amin eh. Nga, pwede naman parang ganoon. Yan. Tapos, and then dumaan yung year, so nag-lockdown, 'di ba? Yeah. So yung work ko syempre as a lawyer, demanding din yon. So nung nag-lockdown, parang it's a big relief din na nakakasama ko na yung family ko. Tapos during lockdown, nagkaroon na kami ng baby, lockdown baby to eh. So parang yung transition din, naging mom na ako, tas kinasal kami after, parang
mas yung priority ko sa family na. Parang naiisip ko, if we go back to the corporate world, yan na naman yung sa office, malala, mas sisilayan na naman natin yung traffic, yung ongoing problem. Parang iniisip ko na, is this the world that we will choose to live in na? Parang, kasi may times din talaga na stressful sa job and then stressful pa sa traffic and then problems mo sa government natin. Oh, no. So yun, hindi talaga rin may mga frustrations tayo inside na syempre parang napapaisip kami. And then number one reason ko rin, kasi may vlog din ako doon, naiyak ako. Kapag yan yung napanood ko. topic na yun, naiyak ako. Kasi parang it's very close to my heart. Yung reason ko talaga because yung dad ko nagkasakit talaga and then doon kami na-drain. Yeah. Hindi naman kami talaga yung kayamanan. Hindi rin naman talaga kami mahirap lang din talaga kami na nagsumikap lang yung mom ko na tustusan din yung mga medicines ng daddy ko. Kasi yung daddy ko, dinadialysis na siya before. He passed away noong 2021. Sobrang yung funds namin napupunta na lang sa pagdadialysis niya, sa pagpapacheck up niya. And then, he was also amputated because mabisyo kasi yung tatay ko. Aside sa yung mga kidney problems niya, meron din siyang nagsisigarettes din kasi siya. Kaya gano'n na ang dami niyang health concerns. Yeah. Kaya ang dami talaga, nadidrain na rin. And then, there comes na time na, yun, na-realize namin, parang ayaw namin masapit din ng anak namin yung gano'n na lahat ng funds namin pinag-hirapan mo all throughout these years, napupunta lang sa pagpapagamot. So, ayokong maulit yun kasi kahit gaano ka ganda, kahit gaano ka ganda yung work mo. Tayo ko na naman, kailangan tissue Hindi maganda kasi yung healthcare system namin. Natin, yun, parang mauubos ka lang din. I know a lot of people din na, nauubos exactly. Ayan. You share the same story. Din, ng daddy ko. Yeah. During the pandemic, doon din kami if you watch my first vlog, yung pinakasay na natin, panoorin nyo. Ganyan din. Ay, oh my gosh. I totally understand. Sige, continue because this is your time. Sorry. Hindi, yun nga. Kaya parang sa akin, it doesn't come with the title. Kahit lawyer ka na, kahit doctor ka pa, yung iba nagtatry pa talaga mag-Canada or whatever country that they wish para din sa security and stability. Wala yan sa pera na ma-earn yan eh. Pero kasi kahit ma-earn mo yan sa Philippines, kung hindi tayo secured and stable, ubos ka, lilipad lang. Ubos, no? Lalo na sa Sa amin, based sa experience, ganun yung nangyari. Kaya, until now, kami, even ako, lawyer ako for 4 years and a half, wala pa kaming house. Parang sabi ko, parang 5 years yung binigay kong timeline nung graduate ako, naging lawyer ako. Sabi ko, baka in 5 years, kaya ko na magpatayo ng house. Pero it's not that easy talaga na mag-ipon. Pilipinas, no? Kaya, sabi ko, talaga pag nagkasakit ka talaga sa Pilipinas eh. Ubus talaga. Ubus. Alam mo, naiintindihan ko talaga si Emma. Kahit yung crackling voice niya. Yung sa first episode ng Spot Pinoy, when I started talking about that exact story, ganun ang story. Hindi ko talaga kahit nandito na tayo, di ba? Para siyang traumatizing in a way. But yeah, I super relate. Yeah. Ay, nako. Bali, Yun. sino nag-introduce sa inyo na mag-student kayo? Sino nagsabi? Ayun, yung may friend din ako yun. Aside sa ako na lawyer, meron din akong friend na lawyer din siya. na lawyer din na nag-student sa naman siya sa Ontario. So they gave us an idea din na kahit pala student ka tas madadala mo na yung asawa mo and then yung anak mo. So yun, doon na nag-start, nag-research kami. So DIY lang kami yung student visa application namin. Every day nanonood kami ng YouTube, nagre-research ako. Tapos yun, basa-basa, join ng mga groups para makakuha ng idea kasi it's new to us eh. Namimili pa kami kasi nga yung sister ni Alwin is in Germany. Sabi ko nga, bakit hindi tayo sa Germany? Dapat doon. Established na yung sister mo. Kaya lang, problema namin kasi, language. Kailangan mo mag-aaral ng language. German. So yun yung isa sa mga problema. Yeah. You have to kailangan marunong ka na talaga.
Oo, kaya Oo. mag-aaral ka talaga eh. So sabi Oo. namin kung yung Canada English speaking, so baka maging friendly naman yan sa sa environment, lalo na sa anak na at least English speaking, kahit umuwi siya ng Pinas, makakausap niya pa rin yung mga pamangkin namin, yung mga pinsan, di Yeah. ba? Hindi siya ma-assimilate o yun. Is your plan to eventually maybe Emma maging lawyer din dito? Posible ba 'yun? It's possible, yeah. Oh. We're working on it. Although, Ah. yan, we check the market din, tsaka yung research din kung kamusta ba yung transition. It's not that easy din. Alam nyo naman ng Canada, maraming Maraming licensing and regulation Oo. requirements. Pero, yun, meron akong ginagawang phase, every phase. Konti So, na lang. konti pa. So, pero, it will not be that, easy. So, Aha. process. Oh, It's a wow. long process talaga. Oo, malay nyo, dito rin mag-top notcher na naman si Emma. Who knows? Diba? Although dito sa Canada walang top, I think. Ay, wala ba? Walang Board ganun. exam. Wala ata, no? It depends on the province. Sa Oh. Ontario, I know may bar exam. Dito sa Alberta, there's no bar exam, but you have to do articling and also pass the CPLED. It's a course or program that you have to take for 10 to 12 months. Oh, Atin lang pa naman, you can do ano? it. Yeah, you can do it. Mga ilang taon ba tinitingnan, Emma? Bago 1 year. 2 years to 3 years, I think. Hindi pa saglit na lang tawag. yan, Ang bilis ng panahon eh. Yeah. Oo nga. Oo. I have one more question. Alam ko yung problema ngayon. Siyempre, mahirap pang magkasakit sa Pilipinas. Diba? Ubos pera talaga yan. Milyones. Totoo. Wipe out. Isang araw minsan. Ubos Diyos me, ipon, ubos no? na agad yan. Yung about government frustrations naman. Kasi abogado si Emma. I'm sure she's very familiar, di ba, with how the government works, government services na karapat-dapat sa mga tao. Yeah. Siyempre, bilang abogado, dapat aware ka dyan, pinaglalaban mo yung karapatan ng mga tao, ganyan. Totoo. What were the biggest frustrations for you in as far as yung government natin is concerned? Siyempre, mga ganyan. Ano ba? Yeah. Yung mga requests or certain like filings, it cannot move without like, alam nyo na yung mga padulas. Yun yung parang nakita ko. Kasi we are the ones who are transacting. Nakaka-frustrate lang na ako yung nakikita ko first hand din na ganito pala yung sistema talaga. Hindi mag-work yung mga pinaprocess mo kung walang inaabot. Walang ginagaya. Grabe, no? Yun ang nakakaano eh. Ang masakla pa dyan, justice system yung tinatrabahuan ni Emma. Imagine. Ay, Yung ordinaryong tao. kailangan mo ng Government padulas. transactions, yung mga ganun. Oo. Ay, oo nga. Ganun Kaya talaga. hindi mawawala. Although, I Ganun know, talaga eh. Ganun talaga sa atin eh. Kaya, Oo, ganun talaga. Kaya lang, hindi mo maiwasan na, di ba? Kasabi ko nga dati, kasi sasabihin na naman nila, binabash natin yung Pilipinas, di ba? yeah, yun I ang mean, di ba? Wala namang masama na hilingin mo na sana gumanda ba yung sistema, di ba? Kasi, basically, isa yun siya nagpapahirap sa atin, di ba? Bilang mga Pilipino. So, oo. Kaya hindi mo rin talaga ma-blame kahit yung mga komportable na yung buhay. Kasi they're well aware na kung may option kami na gawin to live in a different country na hindi kami gaganituhin ng gobyerno. Di ba? Bakit hindi namin kukunin? Di ba? Yung iba naman hindi maintindihan, sabihin, nagreklamo lang or whatever. and si Alvin, alam ko parang may time yata na kasi nga, di ba, biro mo nagmamanage ng restaurant, tapos biglang pumunta sa Canada, tapos nagtrabaho sa food court. Oo, actually. Sige na, Alvin, ano yun? Go. Sa akin naman, ang story ko naman, yun nga, kasi nung pagka-graduate ko kasi, 2003, engineering. hindi ko talaga siya na-apply, yung pagiging civil engineer. So, business kasi agad eh. Parang binigyan agad ako ng dad ko na, ito, puhunan, mag-start ka mag-business, gano'n. Hanggang sa tuloy-tuloy na yun eh. Kaya hindi ko na-experience magtrabaho talaga. Yung may boss, wala talaga. Never. Pero dumating ako dito sa Canada, napagkita sa vlog ko to. First time ko talagang magtrabaho, makahawak ng map, makahawak ng walis. Talagang sabi ko talaga, hindi ko na-expect na magagawa ko talaga yun. Pero sabi ko nga sa kanya, bago pa kami pumunta dito sa Canada, sabi ko, hindi ako mamimili ng trabaho.
Kahit kailan ako namimili ng trabaho, sabi ko, kung kinakailangan talagang kahit anong klase ng trabaho yan gagawin ko. Kaya nung dumating kami dito, 2 weeks pa lang, nag-apply na agad ako dyan sa ano. Kasi, apply na sa Indeed, wala talaga nagre-reply. Oo. Wala talaga nagre-reply. So, kaya sabi ko sa kanya, yung 2 weeks na kami dito, sabi ko, apply tayo dito. And, sakto, kumakain kami sa food court noon. Oo. Noong una nahihiya pa ako. Kasi Pasa resume. puro Pinoy eh. Puro Pinoy yung mga Naglilinis. naglilinis. Tapos sabi niya, tara, kausapin natin. Sabi niya sa akin. Sige. Tapos siya yung nagsalita. Sabi Kung niya, naiisip mo noon, Alvin. Sabi niya, kuya, may ano ba kayo dito? Open ba kayo dito? Sakto yung nakausap namin, supervisor. Tapos sabi niya, gusto mo ba? Sabi niya sa akin, pasa ka ng resume, ganyan-ganyan. So nagpasa ako. Tapos yun, saglit lang naman. Pag gano'n kasi, hindi naman kailangan ng mga... Tinanggap agad nila ako. Tapos yun, doon ko na boss na experience talaga. Sabi ko sa'yo, nagpunas ako ng mga bean. Pero alam mo na, ina-apply, bash boy talaga ina-applyan mo. Ang alam ko, yung doon na sa food court talaga. Oo. Pala, buong mall, lilinisin mo yung mga bean, magmamap ka. Talagang na-experience ko. Grabe yung unang first time mo magtrabaho, tapos ganun pa yung trabaho mo, di ba? Sabi mo kasi Boss Rice nung nung mga 1 linggo na ako, nanakit na yung paa ko eh. Napabili nga ako ng ng pangmasahe sa paa. Tapos sa food court. Hindi pala food court, buong mall. Oo. Tapos buong mall, ma-assign ako sa tray, ma-assign ako sa bin, maglinis ng bin, ma-assign ako dun sa bridge, magmamap ako. Ang pinakamahirap ko na experience dun, boss, yung yung magtatapon ka ng basura talaga. Tapos winter. Ano naman, may dalawa kang hawak na bin, dadalhin mo dun sa pinaka-docking station ng mga talaga, basura. Napakalayo. Ang laki ng mall. Lalakarin mo talaga hanggang papunta dun sa itatapon mo ng basura. Tapos bubuhatin mo yun. Sabi ko dun, suko talaga ako. Kaya nung inassign ako doon, yun yung ika-5 buwan ko, sumuko ako. Sumuko ka na. Sabi ko, hindi ko na kaya. Sabi ko sa kanya, pahinga na muna ako. Double job. Dalawa kasi trabaho ko nun, boss. Double job siya. Yun yung sa warehouse ka. Oo. Warehouse na kasi. After kasi a month, nakapasok ako sa warehouse agad. Tapos pero tinuloy ko ngayon sa mall. Pero ang hirap ng transition mo nga, no? Kasi nga. Sobra, boss. Talagang namayat ako noon. Nahalataan kami. Pinapanood namin. Tayo, mukhang bibigay na si Alvin, Oo, sabi pero ko. hindi. Ako naman, boss, in-enjoy ko siya. Oo. In-enjoy ko siya. Hindi ako nahiya. Parang sabihin sa sarili ko na okay ako sa Pilipinas pagdating dito. Oo. Iba talagang no? Pero sa Indeed, anong trabaho ina-applyan mo? AutoCAD. AutoCAD ang inaano mo. Design ako ng bahay eh. So sa Pilipinas kasi, design ako. Pag may nagpapadesign sa akin, ginagawa ko siya. So yun yung mga ina-applyan ko dito. So wala talagang nagre-reply. Wala talaga nagre-reply. Wala. Kailangan yata may Canadian experience talaga, no? Pag mga ganong klase ng trabaho, no? So yun yung na-experience ko talaga. Pero kinaya ko naman. Enjoy naman ako. In-enjoy ko na lang talaga siya. Pero ang maganda kasi sa inyo, pagdating nyo dito, buo na yung loob nyo na kahit ano yung... Oo, boss. Yun, importante. Pilipinas pa lang kami. Kasi ako, totoo to nanonood talaga kami ng mga vlog nyo na nasa Pilipinas pa kami. Ang dami na pinapanood kasi doon kami kumukuha ng ng idea kung ano bang klaseng buhay dito. Sabi ko sa kanya, nung Pilipinas pa lang, sabi ko, baby, hindi ako mamimili ng trabaho. Kahit 1, 2 yan, gagawin ko talaga. Which is, ginawa ko talaga. Ano naman ang comparison ninyo? Sabihin nila, sige, yung mga viewers, ano ngayon napala nyo? Diba? Abogado ka na sana sa Pilipinas. Tingnan mo, yung asawa mo, pinagtrabaho mo ng ganyan. Meron pa ako nabasa. Isang bit. Anong sagot niyo sa mga nagsasabi ng ganyan? Yeah. So far talaga, syempre makikita nila, wala pang product. Syempre, it's an ongoing process. Hindi naman in 2 years, 2 years nga yung program ko, pag-graduate pa lang talaga ako. So we will see in the coming years. Although we are open naman sa ang daming ongoing problems ngayon, pati PR problem. Yan. So hindi namin sure talaga. Syempre yung pagiging student, hindi yan 100% guarantee na magiging PR ka. So yan, we will see. Pero we are doing all the things that we can para maging successful dito. Are you happy with syempre, yung frustrations mo sa Pilipinas?
pag nakikita mo yung sistema dito sa Canada, nako, it's okay, don't worry. Hi, baby. Wait lang po. Oo, okay lang yan. Siya yun, oo. No, it's okay, it's okay. Yun. Ayan. Teka, Emma, dun sa sagot mo, parang it seems like there's still a possibility na uuwi kayo. Tama ba yun? Option pa rin? I'm open. hindi kami 100% sure na ano talaga or dedicated na Canada kasi a lot of things can happen. Ayoko rin naman sabihin na, anong napala nyo dyan, ganyan. Di ba pinaglaban nyo yung Canada? Ako, open ako kung ano yung mangyari kasi panay research din ako ng mga PR pathways. I know it's getting a lot of difficult na rin with the CRS draw super high and then AOS, the Alberta Opportunity Stream Post. So we are just given like 3 years PGWP to accomplish everything para maging PR. Yeah. So sabi ko rin kay Alwin, if hindi talaga pagbigyan ng pagkakataon, we can come back. Yeah. So yun din naman yung sinabi rin ng at least yung boss ko, si Sir Nilo Divina has Anytime. open Hi, anytime daw. attorney! He will welcome you open arms if things will not work out that way sa Nice. Canada. Pero, if you do, syempre you're gonna try, no? Yes, To yes, be PR. If you do, then obviously you will stay, gano'n, ha? Oh. Tsaka meron pa namang pwede naman lumipat ng probinsya. May Ah. di ba? Yeah. Yun nga, explore muna namin din lahat ng possibilities. Pag wala na talaga. Pag wala na. Oo. Daming option, no? Lalo na, yun, lalo na sa katulad ni Emma, mahilig mag-research. So. Oo. Actually nga, nung nakaraang araw, nagsabi siya, Bibi, aral kaya akong French? Sabi sa akin. Kasi, may nag-guest din kami noon si Manong Jovi. Pinapromote niya yung aral ka ng French kasi lower yung CRS score or yung pagdodraw, mas may chance ka talaga makuha as ER. Pero yun nga, it's not an easy task din Hindi siya madaling aralin. Yan. Pero yun nga, so at least another option. Siguro kung madami at least. Marami namang option. Yeah. Marami naman. Yeah. Well, tsaka malay nyo, bigla na lang mangyayari yan, di ba? Oo. Okay, what do you think about the government services dito kayo? Dahil, di ba, yung healthcare. Yeah. Isa sa dahilan kung ba't naman sa Pinas. Yes. So dito, okay na yung healthcare. Lalo na yung pinili namin yung Alberta kasi since day 1 ng arrival mo, covered ka na sa Alberta healthcare nila. When we research din kasi, kunwari sa Ontario, parang 3 months pa dapat or dapat mag-work ka. Sorry, quiet. Yan, dapat mag-work ka pa ng 3 months para makakuha ka ng OHIP. Pero dito, yan nga, meron na ka ng coverage since from your arrival dito sa Alberta. And then, yun nga, nakapag-check up na kami kay Zion sa Alberta Children's Hospital na check na rin siya ng surgeon. Hindi rin difficult na makakuha kami ng family doctor. Kasi yung sa, malapit Meron na ba kayo? Meron Family doctor? Meron na. Talaga? Yeah. Alam mo, 2 years na yata ako nag-aantay, no? Dito wala pa rin. Yung kasi ang style dito, ito, mabanggit ko lang, yung family doctor po, kailangan yung, kumbaga, family doctor finder dito sa Quebec, kailangan mo mag-fill up doon habang nag-aantay ka o naghahanap ka ng family doctor. So, nasa waiting list na po ako for 2 years until now, wala pa rin. Yung kakilala ko, 3 years na until now, wala pa rin. Wait, Rice, are you talking about primary care doctor mo? Yun? Yung family doctor mo, siya yung may hawak ng file mo, basically, siya yung magre-request ng mga kung ano-anong check-up sa ospital, yung ganon. Pero nakapag-walk-in ka ba dyan? Uso ba dyan mga walk-in sa Quebec? Yung walk-in kasi medyo mahirap. Iba talaga, nire-require nila na dapat may family doctor ka. Yeah. Kasi yung sa amin naman dito, we met our family doctor through the walk-in clinic. Yeah, pareho tayo. Ganun. So, ibig sabihin, family doctor niyo yung nasa clinic. Yeah. Oo. Tapos siya din nagkikip ng files namin. We go to him regularly for our annual check-up. Lahat dun. Dito, sa amin, may clinic rito na yun, pag mag-walk-in ka, pwede yung mga simpleng check-up. Pero kung hihingi ka na ng, let's say, Doc, kailangan ko sanang, gusto ko sana magpa-check, let's say, sa puso. So, parang inaano nila sa inyo, may family doctor ka ba? Kasi dapat family doctor mo yung nagre-request niyan sa ospital.
Okay, Kasi sa amin, may pwede sila din. Ganun. pwedeng sila pero hindi sila considered as your personal doctor o family doctor. Oh, that's weird. Sa amin Yeah. naman, yung naging, parang siya na yung naging family doctor namin. And then when we need a specialist, yung parang sinasabi mo, kunyari, Aha. check ng sa puso or what, sila din mag-refer. Yun minsan, it will take a while na parang, depende nga kung Dito hindi. Ay, ganun. Yeah, oo. Kailangan lagi kang pupunta sa kanya kung let's say ikaw yung magre-request sa kanya na ng appointment na pwede ba akong check-upin mo sa ganitong date? O ano problema mo? Oh. Walang Filipino doctor dyan sa inyo. Wala. Dito kasi sa amin meron Oh. Pero swerte nyo meron na kayong family doctor ha. Yeah, madali dito. Yeah, meron din kaming nakausap na rin na Filipino doctor, although sabi niya nga, hindi na siya nagtitake ng additional fees, puno na. So, nagstay muna kami sa Nigerian yung family doctor namin. Pero, when we do walk-in din, pwede siya kapag siya yung on duty. So, last time din, siya yung nag-check up sa amin, siya na rin yung nagbigay ng laboratory request, siya na rin yung nagbigay ng gamot. So, yun. Oh. Kaya But din. for our viewers, I think meron din talagang option to have yung a real primary care physician for you eh. Yun ang hinahanap ko din, but so far, okay pa naman kami dito sa pinupuntahan naming family doctor. I really don't know how that works. Sa mga viewers namin, can you please help us out and comment? Paano ba makakuha ng mabilis ng primary care doctor? family doctor. Tama. Dito talagang waiting list talaga ang sistema talaga nila. Yeah. Emma, are you also working? Part-time? No. Oh, wow. Yun yung Ako lang po ang nag-aaral. Sabi ko sa kanya, focus lang muna siya sa pag-aaral niya. Wow, ikaw na lang. Wow. November to June, I worked sa Nordstrom before it shut down. So, yun yung part-time na naging full-time. So, I do doon, parang fulfillment associate. So, kung ano yung online orders, ako yung naghahanap ng mga things sa over the mall. And then, yun nga, nung pa-shutdown na siya, na-move ako sa front na. So, naging cashier na ako, nag-assist na rin ako ng mga customers. Yeah. So, yun, it's very, pleasant experience kasi I get to know, and how to talk with the Canadians, people outside. Oo. And vlogging na lang, vlogging. Yes. Yeah. Focus siya sa vlog. Pero dumaan, naramdaman nyo ba yung nahiya kayo sa paghahanap ng trabaho nyo? Siyempre, di ba? May-ari ng restaurant, tapos lawyer. Ay, hindi. Never. In-expect na rin namin to, and then even yung mga senior partners namin, yung mga lawyers na pinagalingan ko na sa law firm, they are nagsasabi pa sa amin sa akin na you can try na maging barista. Alam mo ba, during that time na nag-abroad ako, nag-aral din ako, nagbabarista ako. So walang masama doon sa kasi you are studying, that's part-time. Iba yung stress kapag nag-aaral ka tapos nag-work ka pa. Walang degrading. Mahirap, no? Ako nga, boss, di ba, nag-vlog nga ako pagdating pa lang namin dito. So maraming nakakakita sa akin na subscribers namin. Di ako nahihiya. Minsan nakikita nila, nagmamap ako. Minsan nagdun ako sa tray return. Naglalagay ako ng mga madudumi. Pero wala, okay lang. Sila pa yung kumusta? Ganun lang. Tsaka dito parang yung sa atin kasi iba yung dating di ba? Pag ganun yung trabaho mo, iba yung tingin ng tao sa'yo, di ba? Parang discrimination Tsaka ako naman, nagtataka ako bigla. Pag sa Pilipinas, alam naman natin, di ba? Parang they look down sa mga yung ganun, tapos diba? yung mga mismong workers, they feel shame, parang nahihiya naman sila. Nakakaya. Pero yung mga Pilipino naman, pagdating sa Canada, parang hindi nila iniisip yung gano'n, di ba? Nawawala. Yeah. Parang bakit sa Pilipinas pala, pwede rin natin ganun ang magiging pag-iisip natin. Ba't hindi natin umpisahan doon? Pero hindi, kailangan lumipat ka muna ng bansa at doon mo gawin, di ba? Ewan ko pa talaga. Kasi dito, people don't mind what you are doing. Yeah. Dito, Philippines, they do mind. And then they will comment kung ano yung ginagawa mo. Yeah. Kaya nga yung isang... Sasabihin pa sa'yo, baka sabihin pa, top notcher sa kumbaga top 10 sa bar di ba? Tapos tapos nagkaka-share yung gano'n. Yeah. Pero sa akin naman kasi
it's temporary. If you want to stay on that place, you can stay. Yeah. Pero Yeah. if I have the choice to upgrade, then I will upgrade. So, kung meron time na magkakashare ako or mag-aasikaso ng customers, during that time lang yun, yung starting phase ko. Kung may goal naman ako to upgrade, so iisipin ko na lang, it's just temporary. So, I will still look towards my goal. Yeah. Correct. Tsaka many times yung mga nandalait pa, wala rin naman dito. Oo nga Totoo nga yung mga nagko-comment. Parang alam na alam nila yung mga totoong buhay mo. Kung makapag-comment sila, akala mo, kailan mo pa. Tapos, hindi nila matanggap na happy ka, sabihin nila, nagsisinungaling ka, ganyan. Gusto ko sabihin, sige, patunayan mo kung nagsisinungaling ako. Sino tatanungin mo? Ako, di ba? Yeah, makakaway na si Ina. Sorry, parang nasa mood ako ngayon, sorry, Hindi, gano'n naman karaniwan nga, no? Kumbaga, kung sino pa pong wala sa Canada, parang sila pa yung matapang magsalita about Canada o kaya yung sitwasyon namin dito. Parang alam na alam nila. Pero yung mga nasa Canada, naiintindihan lahat ng ginagawa natin. Yeah. Okay, nararanasan lahat yan eh. Yung cost of living, di ba? Yung mga ganon, hirap ng buhay din dito, di ba? Oo nga, yung ano ba yung episode nila, mga Dre, no, na kung saan yung pagtaas ng upa ng apartment nyo, yung sobra naman, pwede pala yung ganon. Yeah, alam mo kasi, sa Canada kasi 'di ba, iba-iba yung province, iba-iba yung law per province. So dito sa Alberta, compared sa mga BC or Toronto na may ceiling yung pag-increase, dito kasi wala yung ceiling yung pag-increase. So sky high yung pag-increase namin last time. Yung first apartment namin, 1,150 ngayon. Tinaasan siya before kami lumipat, 1,595 or almost 1,600 na. Yeah. So that's a big ang laki. Grabe, di ba? 400. Yes. Kaya kami napalipat, boss. Grabe. Pwede pala yung gano'n, no? Grabe namang yung adjustment yun. Sa Alberta, wala kasing ceiling dito Yun yung problem na. Buti may nahanap kagad kayong basement, no? Buti na lang. Sakto kasi, boss, yung namin, actually, hindi naman namin siya subscriber. Yung kaibigan niya. subscriber. Oo. Siya yung nagsabi na paalisin nga daw na kaibigan niya. Nakakuha na ng bahay. Kung gusto daw namin i-check. Yan. So, ito, napabuti naman. 1.6 to, pero 3 bedroom, super comfortable. Tapos, utilities included. Yan. So, mas malaking tipid compared dun sa... Yung sa una pang tinitirahan nyo, ilan yung kwarto nyo? Isa lang, boss. Super sikip. Isa lang. Isa, tas gagawing 1.6? Yes. Pagpasok mo nga, kitchen na agad eh. One bedroom? Pagpasok mo. Grabe naman yun. Pagkaliwag mo kitchen, pag direct kanan mo, kwarto, CR mo CR. na. Tapos kwarto, tapos sala lang na maliit. Ay, by the way, hindi yata natin nabanggit. Si Alwin and Emma are in Calgary, okay? Yes. Sa mga nagtatanong, ako nasa Greater Toronto area in Brampton. Si Rice nasa Montreal. Ayan. Ako ay nasa Regina, Saskatchewan. Yan. Ayan. Actually, perfect dahil nasa Calgary sila. Kasi 'di ba nagkaroon ng influx, parang biglang Alberta is calling di ba? Tapos nagsilapatan yung mga tao sa Calgary because of the supposed lower cost of living. Pero grabe, Alwin, parang hindi na rin nag-check ako lately kasi inisip ko din Ang mahal na rin sa Calgary. Ilipat ka na rin. Oo, mahal na rin talaga dito. Humahabol na sa Toronto at British Columbia. Regina na yung medyo mababa. Oo. Taas na nga dito, no? Sobrang influx ng temporary foreign workers, international students, refugees. Yan, sobrang dami. Nandito na ngayon sa Regina, sa Saskatchewan, yung mga taga-Toronto. Ang daming mga taga-Toronto ngayon dito. Sa Regina. Grabe. Tinitiis na nila yung lamig. Kaysa yung gastos. May tanong ko lang sa mag-asawa. Kasi nga, since si Emma hindi nagtatrabaho, let's say, sabihin natin kaparehas yung sitwasyon, hindi magtatrabaho yung nag-aaral. Pagkatapos, yung nagtatrabaho naman, yung naka-open work permit, kumbaga sapat ba na masustentuhan nung nagtatrabaho yung gastusin kasama yung... Hindi, boss. Hindi kaya. Hindi kaya. Namin. Parang feel ko, hindi kami yung parang model, na... kahit dalawa yung trabaho, Alwin? Ano, boss? Kahit dalawa yung trabaho?
Siguro break even. Oh, break pero even lang siguro, boss, pagka Break dalawa. din katawan mo. Oh, break din. Kaya nga ako, No. yung nagdo-DoorDash kasi ako, pero minsan lang, bihirang-bihira. Bihira na. Bihira lang. So, Oo. lang pagka trip. Emma, sige nga, anong sabi mo, hindi kayo yung ideal? Tama ba? Anong sabi mo? Oo. Kasi parang baka makainganyo tayo ng international students. Lalo kung lagi namin sinasabi na i-disclaimer namin na kailangan magbaon ka talaga ng maraming funds. Kasi yung pinapakita nga namin, isang work si Alvin, tapos ako hindi nag-work. Baka isipin ko, ganyan yung boy sa Canada, okay pala. Oo, baka easy. Yeah, pero hindi po Hindi, talaga kaya ko. kasya yung sweldo. Siguro iba lang yung circumstance namin. Yan, meron Ibang- kaming YouTube, yan na pinagpapasalamat namin na nagiging source of income din. And then meron Tapos, kaming trading, mga alam saka mo, Forex, nagpo-Forex. Yeah. Bitcoin kasi siya, Forex. So yun yung mga Galing extra ng Bitcoin. income Hindi. namin. Actually, ideal. Baliktad din. Actually, it's the ideal. Dahil meron kayong baon. Yeah. Oo, Okay. kasi Yun yun dapat. talaga ang Yeah. dapat. Oo. Yun dapat ang Kailangan, maging guys, malinaw. Correct. Yeah. O sila Oo. nagsabi. Kasi ideal actually na nakatutok sa pag-aaral yung Yeah. estudyante, 'di ba? Tapos nagtatrabaho, obviously yung open work permit at they're surviving. That's the ideal situation. Huwag kayo maniwala. Tulad nga ng sinabi nila Emma at Alwin na mababawi nyo, kunyari isa lang magtatrabaho. No. No, My no. God. Hindi kaya. Yan, Oo parang nga. big chunk talaga napupunta sa rent eh. Yeah, lahat. Tapos sasakyan pa, di ba? Yeah, may sasakyan pa. Oo. Insurance. Hindi talaga kaya. Buti na lang talaga, boss, yun nga. May mga, Extra. Sideline, oo. Yeah. Oy, swerte mo sa Bitcoin, ha? Oo. Apakataas ngayon, no? Magwa 100,000 Meron din na. ako eh. May konti. Yeah, May oo konti nga. rin ako, may konti. Turuan nyo Hold nga lang. ako. Ayun na. Yeah. Di tsaka ako kasi, boss, sa crypto kasi, ako buy low, sell high ako. Naglalaro, bumibili ako ng mga coin na alam kong magpa-pump. Oo. Speculative Mga talaga. ganun lang. Dadali ako sa Dogecoin, eh. Hold Dogecoin. mo lang. Hold mo lang. Hold mo lang yun. Hold. Hindi, nadali rin ako sa ito, ma-share ko lang mga din, yung cryptocurrency. Last year, bumili ako ng Bitcoin nung ang presyo niya is nasa 70,000 yata yun, no? Ano lang naman, gumaga $500 sinubukan ko. Benta na ngayon. Pagtapos niya, nung pagkabili ko, biglang nag-dip. Bumaba Pababa kasi. hanggang 23,000. Sabi ko, makaka-recover pa ba to? Yeah. Nung December, binenta ko siya. Tapos ngayon, tumaas. di ba? Mm. From 73 Maganda pinakamataas ngayon, dati, boss. ngayon nasa 94, 96. Maganda ngayon mag-invest sa kasi talaga ngayon. Basta trade at your own risk. Yeah, trade Oo, at- tsaka dapat nga, Invest lang yung kaya mong mawala. buy and hold. Yeah. Yeah. Saka iisipin mo lang talaga na pag crypto talaga, nagiging zero talaga Yan yan. lang, volatile lang masyado. Wipe out. Huwag mong ibibigay lahat. Totoo. Yeah. Ibibigay lahat. Yung Kaya lang mawala. lang na ano. Yan. Yeah. So far, okay Yung, na. balik sa ideal mga Dre, no? Yung ideal nga kasi, yun nga, baka mamali kayo ng kuha dun sa nakikita nyo na, uy, maganda yung buhay nila, isa lang nagtatrabaho, no? Oo. Pero hindi po, no? Ayun na po, sa kanila na po nanggaling kung, Oo, may mga kung ano talaga yung totoo. Yeah. Mm. Oo. Would you mind telling us how long kayo nag-prepare para Nako. sa baon ninyo? Bilis lang po. Sobrang bilis lang. Kasi nung O, ang dami nilang pera. nabanggit lang sa amin. Yun, ng isa kaibigan siguro niya. yung gusto ko sabihin, eh. Nung nabanggit lang sa kanya nung kaibigan niya, kasi January. kinasal kami December. Wala pa talaga. Walang plan. Walang plan talaga. Oo. Tapos nung January, yun nga, nagkwento yung kaibigan niyang lawyer din na mag-estudyante ng araw. Tapos sabi namin, parang ito Research. na yung pinag-usapan natin dati about Canada. So parang bumalik na naman yung kwento. Bakit di natin subukan, sabi ko sa kanya. yan. January research, January, February. Sige na, pa-schedule na tayo, Oo. medical agad. Tapos nag-gather na ako ng Documents. documents noon. Then nagsubmit na kami April. Yeah. And then na-approve kami June? June. Bilis, no? Aba, Bilis ready talaga, na no? agad, may budget na Pinakamabilis. sila agad, May pambaon na sila Hindi agad. naman. Mga Hindi, risk pero parang, parang sugal. Sugal lang, sugal. Mahilig kasi kami sumugal. Correct. Oo, sugal. pero pinanood ko sila, yung vlog na yun, kung magkano yung naggastos nila. I think nasa, magkano nga? Below 1 million, di ba? Malaki, Below malaki. 600,000 pa. Basta 600 to 700,000. Ticket pa lang, mahal Yeah. na. Iba pa yun sa proof of fund. Yeah. Oo. Oo.
grabe ngayon, dinoble pa yung yun ang requirements mabigat ngayon, di ba? proof of funds. Do you agree na dapat talaga noon pa dinoble na rin? Yes. Talaga, yes. no? Oo, Dapat, no? Bitin talaga yata yung dating Yung requirement. yung basis kasi nila decades ago pa yung 10,000 Oo. hindi na naka-adapt yun sa changes ng inflation. So nung dumating yung mga siguro international students na hindi ready, dun na nagkaroon ng struggles, yung mga financial hardships. Kaya ganun yung nagiging reaction. Pero kung ready ka rin talaga, hindi naman ganun ka super struggle. Yeah. Oo nga. Saka dumami yung yung mga pumipila sa food bank ng mga international student. Kasi ini-encourage nila eh. Oo eh. Ini-encourage nung pinagmamalaki nung ibang lahi na, uy, may libre pagkain dito, may stock pa, kumukuha pa uli. Yeah. Oo nga. For international students, it's not good to be doing that because they expect you to have your own funds. Yeah. When you get here, yung supply ng mga food bank, ideally, allocated po yan sa mga taga dito, yung mga locals. Okay? Naku, kaya wag natin silang agawan ng pagkain. Ayan tuloy yan nangyari, di ba? Mas Marami naapektuhan, no? Marami nagpit. Oo. Ay, nako. Okay. Anong pakiramdam nyo ngayon sa Canada? Worth it ba na yung mga pinagpalit nyo sa Pilipinas? Masasabi na bang worth it? Oo, masasabi na bang worth it? Working on that? Yeah, sa ngayon, too early to tell. Yeah, kasi dito pa lang namin itatry yung siguro pareho kami mag-work. Kamusta ba yung magiging way of life namin? Balanced ba? So kaya looking din tayo sa balanced life na hindi lang panay work, di ba? Meron din family time, which is, kasi ngayon imbalance pa. Alam niyo yun, yung night, wala si Alwin pag night, ako naman yung umaga. So, pero I know it's gonna be worth it. Sabi rin ng professor ko, parang bloom where you are planted. So, nag-a-assess din ako sa sarili ko. Hindi yata pa ako nag-bloom sa Philippines. Baka yung soil dapat ay Canada. Parang ganon. Experiment. Yeah, it's a matter of experiment kung saan ka i-direct ni Lord. Yeah. Parang try mo. Baka kasi may reason siya bakit kami dinala. Hindi naman ito basta-basta na lang na dinala kami dito. There's a purpose for that. So, aalamin din namin na kung ano yung purpose na yun. Baka dito pala talaga yung prosperity namin. If you end up being a lawyer here, Emma, I'm sure na-research mo na magkano ang potential earnings. Don Alwin. Oo, ng isang abogado dito. Higa na lang ako. Don Alwin na yan. Na lang daw si Alwin sa bahay. Yeah. Na-compare mo ba? May idea ka ba? Or can you compare to us? Competitive din ba para sa mga abogado sa Pilipinas pag nagpunta dito sa Canada? No much. Competitive din. Pero kasi it depends on your entry level and then it depends on the parang type or field mo. Kung corporate ka ba, kung real estate. So, and then ano ba yung level mo na associate, partner. So, sobrang taas din naman ng per hour ng mga partners na lawyer dito. Pero hindi ko pa maisip grabe, 600 per hour may nagcha-charge na lawyer na ganun. Lawyer, hindi pa high ranking. Hindi pa high ranking yun. May 950 pa ako nakitang lawyer per hour. Sakit sa heads. Dollars. Higa na lang ako, boss. Oo nga. 24,000 pesos per hour. Per hour. Lawyer. Ano na lang yun? Parang entry level? Ganun ba yun? Hindi. Mga partner level na yun. I think 300. 300 entry. Average. 300 to 8 oras, Alwin, okay na? Kaya nga, boss, higa na lang ako. Yes. Oh, wow. Per hour o times 8. 12,000 yun, 90, kulang 100,000. Well, alam mo, let's not compare na. Grabe pa din Huwag muna natin bilangin ang CCU. Wala pa. Oo nga, ang CCU hindi pa nag-hatch. Pero maganda rin motivation, di ba? Oo, motivation yun. Oo. Magandang motivation din. Oh, wow. Hindi ko na rin alam kung baka mahirap na masabi. Baka yung may corruption din ba? Alam mo, ang hirap isipin dahil galing tayo sa Pilipinas, ang hirap isipin na walang corruption sa kahit saang bansa. But
I don't know kung may ganong Yeah, we will see. disappointing. Wala pa naman. Wala pa naman akong na-experience. Yeah. Parang wala. Oo nga, no. Parang even the police, di ba? Parang I mean, siguro power tripping meron, pero yung Pero yung nangingikel, yung Oo. ente, walang No. ganun eh. yung mga small time sa mga, siguro sa higher ups, Yeah, baka maybe. meron, you know. who yan, knows? nandun siguro, Hindi pa nandun. tayo mga expert dyan eh. Pero yung mga Oo. ordinaryo nga sa mga government Iimbestigahan offices, ni Ina Diyos yan. ninyo, wala ka Gawa ka docu-ina niya. Ay, naku, wow. Ang galing. Pero mas relax dito, no? Sa Canada, compare sa Pilipinas, even na kahit sabihin ikaw, may restaurant ka, Alwin, si Emma, while nandun ka, nagpa-practice na, ay nagtatrabaho as lawyer. Well, na-appreciate ko rin dito yung transportation. Traffic. Grabe. Kasi boss, pag sinusundo hatid ko to, QC lang QC to Makati, umabot ako ng sa kalahating oras to 2. Yeah. Grabe, no? Papunta pa lang. One way. Papunta pa lang yun, ha? Draining. Pabalik, kaya minsan, sinusundo ko, sabi ko sa kanya, baby, pa-late ka ng uwi, mga 10 or 11 ng gabi. Di ba? Parang wala na nangyari sa life mo. Ganun talaga, ganun siya. Ganun kasi, Yeah. ganun ang trabaho. Yeah. Kahit sa bahay, nag-work siya. Yeah. Kaya minsan, sinasabi ko na sa kanya, baby, try mo pa late ng konti kasi ang hirap talaga. Baby, magdala ka na ng damit. Doon ka muna matulog. Talagang ubus talaga, boss, ang oras mo pa lang sa travel. Di, oo, ang daming nawawalang pera, di ba? Dahil sa nawawalang oras ng tao ron. Sabi ko, grabe, oo. Kaya, imagine yung traffic. Yeah, dito okay eh. Yeah, real time kung anong Parang, lalabas sa'yo sa maps mo. Although sa amin, sa Alberta, I know sa mga Toronto may traffic na rin na Meron na rin. Oo. Lalo Pero na syempre, dito, wala pa walang rin traffic. binatbat dun sa EDSA natin, ha? Totoo. Grabe. Wala, number 1 yata tayo, Pilipinas. Hindi talaga, bumper to bumper talaga. Oo nga eh. May tanong ako. Basta na talaga rito, tsaka yung Go, family Mark. time dito, di ba? Oo. Mark. Ano tanong mo, boss? Ay, kay Emma, yung pag-aaral ba dito at saka pag-aaral sa Pilipinas, ano mas mahirap? Para sa akin, although syempre sasabihin nila, law kasi yung pinag-aralan ko, tapos dito legal assistant, it's a diploma program, so it's much easier. And then yung na-compare ko talaga, syempre from law school and then yung undergrad ko rin, more on recitation, quizzes, dito talaga kasi yung mga teacher or instructors yung nagtiteach and then hindi kami masyadong nagre-recite. So, yung mga quizzes, it's much easier sa Philippines. Yun yung sa experience ko. So, we can differ na. Sabi ko nga sa kanya, boss, huwag niya masyadong galingan. Kasi lahat ng grade A+. A+ na lahat. Lahat. Sunod teacher na yan. Kaya sabi ko, aral lang. Oo, teacher Sila, no? Masyadong seryoso. Teacher na. Hindi, mas bumabawi sa sa pagod mo. Sabi, pakita ko man lang dito na sulit yung ginagawa niya sa Porta. Kasi after nun, pag nakatrabaho na siya, hihiga na lang ako. Wala namang masama, di ba? Kasi kumbaga nauna ka na eh. Kaya ngayon, gagalingan ko muna ngayon. Oo. Para ka nang si Kuya Puto. Retired. Oo. Coming soon si Kuya Puto pala ha. Imbitahan natin yun. Oo, yun. Pinapanood din namin yun si Kuya Puto. Oo, yun. Baka kukuha kayo ng bahay sa kanila na, no? A lot of financial advice. Galing nga, galing. Oo, yung asawa niya. Oo nga. Yun, sa susunod, sana kay Emma, no? Makahingi na tayo ng advice sa kanya pa, gano'n na siya. Yeah. Emma, Kung saan, boss, 100 per hour na lang sa'yo. wag 300. Diba? Pwede na. Pwede na. Bakit hindi? Hindi, napakamahal talaga rito, di ba? Oo. Kaya, tsaka hindi, pagdating sa Emma, kasi may natatawa ako sa ibang law dito. Yung sa ibang batas ba, katulad sa shoplifting, okay? Kumbaga, nag-shoplift ka ngayon, nakuha sa camera, nakita yung mukha mo, yung ganon. Tapos bumalik ka bukas, namukhaan ka ng gwardiya, hindi ka pwedeng hulihin. Yeah. Hindi. At hindi ka nila pwedeng habutin. No, hindi pwede. Dapat, yung pag tinanong ng pulis, ba't may huli nung ginagawa niya? Naglalakad. Ito yung nagnakaw sa amin kahapon eh. Yeah. Okay, pero ngayon wala siyang ginagawa. Yeah, dapat ma-filean mo na ng case before kasi hindi na siya in hot pursuit. Hindi mo na siya caught in the act. Ganun ang reasoning doon. Yeah. So you have to file a case na before the court, yung theft under 5,000.
Kung ganun. O, di ba? Grabe, Shoppers. no? Iba kaya Oo. nga. Tsaka, kunyari sa shoppers, yung asawa ko nung kabataan niya, ang kwento niya sa nagka-shopper siya, nagka-merchandiser. Kahit alam nila na nasa bag yung produkto, they Yeah. can only ask the customer. Hindi pwedeng ano. Na, boss, Nailabas. ilabas mo yan. Kung hindi, wala, let go. Hindi nila pwedeng pwesa na akin ang bag mo, Yeah. bubuksan ko yan. Hindi Be- sila ganun dito. Yeah. There's a lot Grabe, of di ba? Yeah. Oo nga eh. Kaya maraming abusado, di ba? Oo, kakaiba talaga din. Anyway, ewan ko. Okay, o ano, may isi-share pa ba tayo? Mark, Rice? Hindi, pero saan ka, ano nga yung sabi mo, yung klase ng mga pag-aabogado, merong corporate, merong... Yan. May corporate, may criminal law, immigration Oo. law. Yeah. I'm Yung- highly interested sa immigration law. Obviously Yeah. naman sa Yan, sa vlogs correct. ko. Oo. Alam Alam yan mo, yung Filipinos vlog. are asking Mm. din about yung mga questions din. Oo, malaking bagay yan kasi especially Correct. nagbablog ka, oh. Kumbaga, Oo nga. Speaking of the vlog, ito yan ha. Ay, baliktad. Oo. Mali ako, sorry. Ito, yan, Alwin and Yan, Emma on YouTube. Yeah. Ayan. Perfect Young talaga, Mom and Emma. Dad. Na kung nyari mag-ano ka, immigration, you can use your vlog because you Yeah. already Yung basically platform, started oh. helping out Mm. yung mga kababayan natin eh, di ba? O, ayan. Yeah. di tsaka May ano agad, pagbago. oh, trusted agad, di ba? Yeah. Mm-mm. Pero yun nga, as of now, lagi ako nagdi-disclaimer kasi ayokong mag-misrepresent. Kahit na nagpa-vlog ako, I don't wanna misrepresent. Hindi naman ako lawyer talaga dito sa Canada. Mhm. So whatever information I share, it's for educational purposes based on my own research lang. Yun. Mm. Dapat pala sinasabi natin yung ganun, Mark. Parang tayo patuloy yung abogado. Emma, can you talk as a lawyer in the Philippines? Yeah. Kasi yung tinatarget ng mga vlogger, marami, yung mga nasa Pilipinas. Yeah. Diba? Na parang pwede naman. Mm-mm. telling them about ganito ang paraan para makapunta dito. Yeah. Meron ko bang mga basic guidance na lang for vloggers para hindi mapahamak yung mga kababayan natin sa hindi rin sila mapahamak rather yung mga vloggers Yeah. baka Oh. may misinformed advice Yeah. na ibigay yung mga gano'n. Ano bang pwedeng mangyari sa kanila? Sakali man meron silang maling information na maibigay sa mga kababayan natin doon. Yeah, it's pwedeng magkaroon ng misrepresentation na you are acting as a lawyer, you are giving legal advice to people and then they are taking it as a legal advice then on their end. So mas maganda talaga laging may disclaimer, no tell them ano yung capacity mo, what you are saying as a vlogger ba or with an additional profession or capacity. So you can say it over the video and you can also put it in the description box para guided din sila. Nasabihin mo na experience ko lang to wala Yeah, oo. Correct. Kasi pwede kang masisi, alam nyo naman parang, nag-take ako dito, sabi nyo dito dapat ang gawin ko, ganyan. Pwede kang ma-blame and then whatever case that they can, O yan, good reminder. May tanong ako ngayon, tatanungin natin to sa lahat ng mga magiging guest natin. Oy, ano? May napanood ako nakita ko sa Facebook, pero maganda. Nakalimutan ko lang ito. Yung tanong, nakalimutan mo. Tag na yun. Ito 15 million o Canada? Naku po. 15 million na yan, boss. Peso o ano? Pero sige. Pesos o Canada? Yeah. Canada ako. Canada. ako. Canada. Kasi ma-earn mo yun, boss, dito eh. You can still earn more. Yeah. Tsaka Sa bahay 15 pa million. lang yun sa Pilipinas. Yeah. Ubus na yun. Yeah. Sa Metro Manila, guys, sorry, kasi Totoo. Metro Manila din ako. Kapag sa probinsya, I think that can work. Oo. Although, Kung sa pwede Metro rin Manila. maubos Ikaw, yung Rice. next year. Hindi, kasi sabi nga nila, especially si Ina, tsaka si Emma, 15 million pag nagkasakit ka sa Pinas. Saglit lang. Yeah, mawa-wipe out yun. Oo. Di ba? Masisiro balance ka. Yeah. Di ba? Isang matindi-tinding sakit, Yeah. 15 million is nothing. Yeah. Correct. Depende pa sa ospital na pupuntahan mo. Oo. Si Chris Aquino nga ngayon, di ba? Oo. Sabihin nung iba, kasi ba't ka pa nagpunta ng St. Luke's o mga ganyan bakit? Gusto ko ng best hospital Yeah, there. exactly. Oh. For sure. Diba? Pero mauubos lang nga lang talaga doon. Yun nga ang problema. Canada tayo mga Canada. 15 million, 20 million. Canada. Yeah. Ikaw, Mark. Oh. Ako?
Canada syempre. Pero pag mga siguro mga 70 mga Pilipinas. Mag-iisip na ako. Baka pag-isip, oo. Pwede. Tama, O invest na lang natin yan sa Forex. Crypto. Uy, maganda ba yung investment sa Forex? Ito, chismisan na muna to mga Andre, ha? No, how it works, mga Alvin? Ano kasi kami, boss, meron kasi kaming copy trade. May robot Amira. kami Boss. na siya yung automatic rice na lang. magpapay siya na yung magsisell. So, Yeah. wala ka nang gagawin. Kumbaga, passive income lang siya. Okay, may ano kayo. May robot kasi kami. Oo. You can do kasi manual, Oo. pwede ka ring may robot, pwede ka ring mangopya ng Yeah. ibang trader. So, Yung ginagawa. yung robot mo is may bayad ka monthly sa kanya. Yung sa amin, wala. Libre lang, boss. Kahit ikaw, pwede ka kumupya sa robot namin. Yeah. Oo. Di ba kami sumali dyan ni Rice? Ganun ba? Oo naman. Kasi ang target lang namin, ang monthly, mga 5 to 8% lang yung income mo. Yung ano mo. Yeah, although it's not guaranteed, laging gusto namin, may nagtatanong sa amin, it's not guaranteed, pero kami, te-trade kami sa mga low risk. Kasi kapag sugarol ka, gusto mo 100% in a month, kaya naman yun. Kaya mo 100% in a month, pero pwede ka ring masunog. Yeah. Sa Forex yan, ha? Sa Forex. Forex, and even, mga manual. Yung Forex, let's say, yung pera ng Canada, ganon. Ganun. Pero kasi boss, yung robot kasi namin, may automatic na siya. Siya na yung mag-prepare ng mga currency. Siya na yung bibili, siya na yung bibenta, siya na yung bibili. So, ano ka na lang, monitoring ka na lang sa apps mo. Yes. Ano yan? Nasa apps? Yes. Parang ganito, boss. Pakita ko lang sa iyo. May vlog ba kayo dyan? Papanoorin ko nga. Meron akong isang channel ko tinuturo ko yung Parang ganito lang, boss. Ano ba yan? Hindi ko naman maintindihan. Ayan yung graph niya. Oo, bali ito yung mga naka-float na trade namin ngayon. Oo. Yan, papula pa Papula pa Kasi Talo. Friday na kasi ngayon sa Pag pula, Pilipinas. talo. Hindi pa siya talo talaga. Kumbaga, hindi pa siya nahihit parang gano'n. So, hinihintay lang namin siya mahit. Parang gano'n. Pag nag-hit siya, automatic magsisell siya. Gano'n. Kasi may robot na kami. Parang Ano bang channel yan, Alvin? Alvin and Emma V2. Yeah, Alvin and Emma V2. Yeah. B2. Nandun yan, yung robot mo. You can use broker, pwede dito sa Canada. You can use also offshore broker, kahit hindi registered sa Canada, pero at your own risk. Siyempre, maganda. If you're in Canada, you will use the broker in Canada. Pero kami, ang broker namin offshore. Yeah. Kasi we're using it at our own risk. Kasi ito gamit pa namin sa Pinas. Ano pa, since pandemic pa, boss. Yeah. Paano yan, pinapasok nyo yung pera sa debit nyo? Sa Hindi, sa GCash. May GCash kasi kami. Pinas. GCash.ph. Parang ganun. Okay. Sa Gcash kayo nagtitrade. Hindi, doon yung manggagaling fund mo, papunta doon sa broker. Gcash. Andre, ito baka interesado kayo sa pinag-uusapan namin. Kasi kumbaga, side hustle mga Andre. Yun ang site natin. Alvin and Emma B2. Yan. Punta tayo doon sabay-sabay. Sabay tayo doon. Videos lang yun. Bago Para lang sa kasi yun nagtatanong, Kasi may nagtatanong kasi, kaya gumawa ako ng video noon. Yung tutorial. Yeah. Yan, mabisita nga. Kasi natalo na ako sa crypto Try mo yun, boss, yung robot namin. Ano yun? Ano ba yung link ng robot mo? Basta yung link, makikita mo doon sa... You can copy, Mulawin Trader ang pangalan niya. Yan. Okay. Mulawin Trader? Mulawin. Alvin Mulawin. Wala ba siya sa Wealth Simple? Ano ba yun? Yeah. Pero, meron ako sa Wealth Simple. Ayan, pwede din yan kasi broker yan dito sa Canada. Oo. Iba-iba per broker. Ito ba yung ko? Mulawin Trader. Okay, Mulawin Trader. Yan, naka 25% na ako na gain. For 5 months For yan. 5 months kasi parang average na 5. So kung may 100,000 ka, kumita ka na ng 25,000, parang ganon. Ganun. Oo. Commissions yung mga ganon. So may mga ganon pa. Ibig sabihin, Ina, kung meron kang 1 million, meron ka ng 215 kinita. Sige na nga, lagay ko na. Pero, Joke lang, wish ko. pero ikaw ba maglalagay ka ng malaking pera, di ba? Joke It's lang. risky. So you just Risky Kaya mo lang mawala. Baka may mga nanonood sa atin din sabihin, risky po. Oo nga, yung kaya lang mawala. Risky talaga. risky. Kasi Parang nung nag-crypto rin ako, naisip ko nga na okay, sige, $1,000 I think. Pwede pa Pero more than that, parang
masakit na, ang hirap na kunin eh. Ayan. So, yung kaya lang ng Invest lang puso. yung kaya mong mawala. Tsaka yung kaya mong, parang makakatulog ka pa kahit makakatulog ka. slow down. Okay. Well, naka-isang oras na tayo, guys. Yun, ang Yes. chismisa natin. Thank you so much, Alwin and Yes, Emma. thank you din po. Ma'am Thank you. Ina. Again, Guys, ibigay natin ulit ang kanilang vlog. Ayan, Alwin and Thank you Emma. so much. Dumagdag po kayo sa napakarami na po nilang subscribers. Ayan. Oo, yan, powerhouse ko. Sabi ko kasi si Emma, nag-iisip din ng may sarili siyang content. Tapos nalagay dito, ko din yun eh. di ba? Kaya, powerhouse power couple eh. Malakas. Hindi, Sana sa all. luhan lang. Kasi there are days na mapapagod ka talaga mag-vlog ng araw-araw. So sabi ko, nakakaya namin mag-daily vlog kasi saluhan kami kapag Kaya nga eh. naman. Sabi ko ngayon yung maganda. Natutunan ko na rin mag-edit kahit dati hindi naman ako nag-vlog, hindi ako nag-edit. Sabi ko, Pag vlog niya, siya nag-edit. oo, para Okay. Kasi minsan, hindi ko alam, may mali pala siyang sinabi. ayoko nun. Ayaw niya nun. Kaya sabi ko, ikaw mag-edit ng video mo. Kaya, Ganun. para hindi Wag. mabigat. Throw mo na si Lani. Wala. Nga. Ay, maraming salamat. Yes, thank you. Thank you, Boss Mark. guys. Thank you, Maraming Boss Rice. salamat. Thank you. Yeah. Bye. Kahit maraming galit na subscriber nyo na pumunta kayo dito kasi nandito. Hindi naman. Ganun ba? May ganun? May nag-message na naman sa akin. Ano sabi? Talaga, nakakatawa talaga kayo, ha? Yung Ano daw? Basta, ewan ko, dami sinasabi. Peace na lang tayo. Good vibes na lang. Goodbye. Oo nga naman. Kasi pag kinimkim nyo yan, sige, bigla, nanonood kayo ng vlog, bigla kayong sige kayo. Sabi ko, bahala sila. Pag kayo po naglilihi at ganyan pa yung ginagawa nyo sa amin Si Rice. wala sisihan. Pinaglihis Oy, thank you, Alvin, Emma. Ayun, Thank you. Okay, that's it. Dito sa episode namin, sa episode 8. We'll see you sa susunod. Bye, guys. Yes, Ito bye. ano to? Spot Spot. Pinoy. Bye. Thank you. Wait, okay. Oh my God, nasa na naman yung extra. Yan. Subscribe now.